Dahil daw sa'yo naging business side. Pera-pera daw. What's up mga brodies? Welcome back sa Fino Insider! So ngayon guys, kasama natin dito si Dane! Dane! Boss Dane! So siya nga po pala, syempre alam niyo naman na siyang manager ng Mavs Phenomenal Basketball. And syempre straight na tayo sa topic natin ngayon. Agad-agad? Agad-agad! Wala nang single ka ba? Pero mamaya. So, yun nga, nag-upload siya, nabalitaan namin na kung ano yung nangyari, biglaan parang madaling araw nata umalis si Dane dito. Ay, si Dane, umalis na siya dito sa house natin sa Pampanga, straight diretso sa QC. Ano po ba talaga nangyari? Bali kasi, 1 AM, sabi sa akin mayari, pinasok yung shop ko sa Congressional. So, alam mo yun kaya, kasi doon malapit sa Milk Tea. Tapos mga 7 AM ata tumawag sa akin yung mayari ng building, or yung parang ahente ng building na pinasok ko yung shop. So nandito ako lang sa bahay, para akong gumuho yung mundo ko. Ang pagkakaintindi ko talaga, nasimot lahat ng pinaghirapan ko. Mga pairs? Oo, lahat nakuha ng sapatos, ganyan. So, yun yung nangyari. Pagdating ko naman doon, which is sobrang blessed ko. Kasi pera lang, laptop, mga relos lang yung nakuha. At walang kahit isang sapatos ang kinuha mo. Walang sapatos na nakuha. So, nakuha sa yung mga pera, mga relo, yun yung para. Siguro yung mga sa kaha mismo. Nung nakita ko yun nga sa vlog mo, nakita ko parang binuksan yung kaha, pinasok talaga sa loob. Pero yung sa mga sapatos mo, wala talaga nagulang. Parang sabi ko sa sarili ko, parang pinaprotektahan talaga ni Lord. Oo. Pinaghirapan. Malungkot ako na natutuwa ako. Kasi nanakawan man ako, pero hindi siya ganun kalaki. Pero nakakatakot pa rin kasi imagine mo, meron na nakapasok na ganun sa negosyo mo. Pero yung ano mo, di ba, yung door mo nun, alam ko, fully secured. Fully secured yun actually. Kaya sinira. Which is ang ginawa ko ngayon, yun nga, aside dun sa nanakawan tayo, pa ako damages ko, like nagpagawa ko, nagpa-triple ako ng security, gumawa ko ng sarili ko security guard, alarm system, lahat yun. So yun, gastos talaga yung sobrang. Pero sa tingin mo, yung pumasok doon, nakapasok na kaya sa shop mo? Parang nagtingin ko baka inaral na yung loob. Parang inaral. Possible yun. Feeling ko, meron siyang alam. Siguro kung alam na kung sapatos kasi yung kukunin niya, baka matrack siya. Kasi yung mga sapatos, meron mga food yan eh. So, siguro yung pera, mabilis lang sa kanya. Laptop, mabilis din sa kanya. Yung laptop ko pa naman, walang password. Nakita ko nga ito, buti may copy pa kayo nung nakalagay mo sa laptop. Hindi, kasi lahat naman kasi ng ginagawa namin, connected siya sa namin, sa Google Drive namin. So, ina-upload namin daily doon. Ay, yung cameras din, di ba? Hindi nakuha. Oo, hindi rin nakuha. Hindi nakuha. Nandun yung Sony natin. Yung iMac nandun, yung laptop na MacBook nandun din. Yung GoPro nandun din. Wala, hindi nagalaw. Hindi nakuha. Nagmamadali lang din siya. Ano pa yung mga next namin abangan sa Flip? Sa Flip, actually, by November, mag-open na yung branch ko sa Las Piñas. 93 square meters, very excited. Maganda yung place. Para din siyang branch ng Phenomenal Soul sa Congressional. Pero this time, mas artsy. Yun nga, magbubukas na yung branch natin. Pinapaayos ko na siya ngayon. Hopefully by first week of November, yung opening ng shop natin sa Las Piñas. Congrats agad kayo din. Thank you. Kahit na may nangyari gano'n, at least may kapalit agad na blessing pa rin guys. So, nakatuwa lang kasi kahit na may gano'n nangyari, makikita nyo pa rin kay Kuya din, sobrang thankful pa rin siya, sobrang grateful pa rin siya na yun lang yung nangyari. Yeah. Then, yun nga, mag-open pa siya ng shop. So, supportan natin siya doon guys, sa mga taga Las Piñas. Visit nyo agad yung Sugurin agad natin. Sugurin agad. Huwag na yung sugurin. Ay, iba yung sugurin. Bisitahin nyo lang. Bisitahin lang pala. Delikado yung sugurin. Bisitahin lang. Yung isa pa namin question kasi is, hindi naman siya question. So, hindi mo tatanong? Oo, hindi mo tatanong. Okay, pero it's regarding pa rin sa Flip, sa business mo. Siyempre, alam na natin, from scratch. Biglang, boom, as in, boom! Paano yung boom? Boom! Siyempre, marami pa rin nag-start ng business ngayon. Ano yung parang nasabi mo sa akin? Siguro ako kasi, nung nagsimula ako, bago ako magbukas ng store, inisip ko talaga mabuti kung paano ko muna bubuhayin yung branding, yung brand ako. So kaya yung time na yun, nagpapayat talaga ako,
in-inspire ko yung mga tao dun sa grind ko. Tapos nagsimula ako with 50,000 pesos. Sabi ko itong 50, hindi ko gagalawin. Tapos bibili ako sapatos, bibenta ko. Tapos kung ano yung profit ko, bibili ko lang din ulit. So parang cycle siya na paulit-ulit. Tapos hindi ko siya ginagalaw. Hanggang lumaki siya ng lumaki. Pero dumating na rin ako sa point na nung nag-open ako sa QC, nakita ko talaga yung full potential ng shop. That's why, in-open ko na siya sa investors. Pero yung investors na yun, hindi ako magpapapasok ng investors kung wala akong pangtapat sa investors. Gets mo? So, kunyari, meron akong 10 million na kailangan sa investors, dapat meron akong 10M na pagtapat doon if ever merong mangyari. Okay, so, guys, yun yung mga advice ni Kuya Dean. So, if may mga tanong pa kayo regarding sa pag-start, syempre maraming inspiring na mga gusto rin mag-showbiz. Dami. So, yun nga, message lang kayo, comment lang kayo, baka pwede natin matanong si Kuya Dean nun. So, mas madali namin kayo mare-replyan, baka makatulong pa kami sa pag-start yun ng business. Ayan, so, yun nga. Ito pa, syempre, sinabi nga namin sa inyo is, Kuya Dane, manager ng Mavs. Manager ng Mavs Phenomenal Basketball. So, Yes. Grabe yung ginawa niyang grind. Recently, marami naman na siyang hidden grind na ginagawa na hindi nyo nakikita. Pero recently, pinost siya sa page ng Mavs Phenomenal. Nakita nyo yung panigurado. From Manila to Cebu to Isabela. Kaya as in, walang pahinga. Walang pahinga. Guys, baka isipin nyo, baka isipin nyo, may pagitan nyo na. Gano'n ka kinala interval doon? Di ba magkasunod na araw lang yun? Sunod-sunod yan. Sunod na araw. Meeting siguro sa Manila nun. Then flight. Nag-meeting ako sa Manila, may isang client doon, tapos diretso ako, nagtambay na ako sa airport. Sa Terminal 4, and then lumipad ako ng Cebu. Pagbaba ko ng Cebu, pahinga na ako 2 hours. Diretso na ng meeting, tuloy-tuloy na yan. Mga Bohol client, Cebu. So, that is good kasi pupunta ang Mavs, November 23. Sa Cebu Coliseum, lalabanan natin ang pinakasikat na North Bowl team. Ayan, nandyan sila Don Hontiveros, yung mga sikat na mga players. Tapos Bohol naman tayo by January. And then after yan ang meeting ko, sinamahan ko naman si Poy Poy sa game niya. Sa kami yung PB Moto Club. Bumiyahe din kami ng pagkalayo-layo. Akala ko, kami ko, Cebu City lang. Hindi pala, malayo din, probinsya din. Ilang oras din po? 2-3 hours din ang biyahe. Tapos bumalik kami, after mismo ng laro ni Poy Poy, bumalik kami agad ng airport. Lumipad naman kami. Pagbaba namin ng airport ng Terminal 4, diretso na kami ng Isabela. 8 hours. 9 hours. 9 hours na biyahe, guys. So pagdating doon, diretso laro ulit. Diretso laro. Pahinga, hindi, wala na kami pahinga. Diretso laro. Pagkatapos ng laro, pahinga lang ng 30 minutes. Biyahe na pabalik. Ilang oras ulit? 7 hours. So, dun pa lang, mga brody, kita yun na yung pag-grind ni Kuya Dane na hindi naman lagi nakikita sa lahat. Kaya yun nga yung mga ilalabas natin dito sa vlog natin, sa channel natin na Pinoy Insiders. Makikita yung lahat ng grind natin dito. Eto pa, matindi na katanungan. Nakabahan ako. Yung last na interview namin, syempre si Kuya Mau. Tapos ikaw na. In-open ni Kuya Mau. Season 1 is about parang happy-go-lucky. Happy-go-lucky. Season 2 is about business. Talaga naging business, naging first si Coach na sinabi niya about business talaga. This time is season 3 is combination na. Yeah. So, alaga na yung family and at the same time, sabay-sabay na. Which is, so far, sobrang ganda na nangyayari guys. Wala talaga kami masabi, kundi tuloy-tuloy lang. So, Kaya nga may Pinoy Insider. Kaya may Pinoy Insider. Guys, dahil nga, tuloy-tuloy. So, ito yung tanong namin. Hindi, actually, parang gusto ko lang mag-react sa mga nagsasabi na simula daw, syempre, pumasok ka sa Mavs. I have read all of that. Yeah! Every vlog. Every vlog. Naging ano ka daw, naging parang, dahil daw sa'yo naging business side. Naging ganun daw, parang naging pera-pera daw, ganun. Naging, ano pa? Nagkagulo daw. Nagkagulo daw, pumasok ka. Pero, paano ba natin i-explain sa kanila? Paano ba tatatak sa isip nila na yung ginawa mo is for the good? Yeah, ng lahat. Para sa akin kasi, ang point of view ko yan sa nangyayari nung mga recent developments is, ganito yan pwede natin siya compare sa parang transportation, kunyari. Yung jeepney, di ba parang nagkaroon ng protest na ipi-face out daw kasi para maging e-jeepney. So, yung ganun development, di ba is parang Ikakaganda. Ikakaayos. Ikakaayos. Doon pa lang nagkakagulo na para sa ganun. So parang ganun yung nangyari sa atin.
Ganun din naman. Ganun yung tingin nila ng mga viewers. Anong masasabi mo, Kuya Boss Dave? Actually, Kuya Joseph, Kuya Elden. Dahil nga sa sobrang, parang na akong ano dyan manhid na ako sa pambakas ng mga tao. And sa akin naman, nung pumasok naman ako sa Mavs talaga at season 2, hindi pa tayo nag-3 on 3 nun. I was just there because, wala lang, I have no purpose, wala akong ginagawa. So, nung time na nakwento nga ni Coach Mavs sa documentary na nag-breakdown siya, tapos ako yung taong nakausap niya. I think that was the time na talagang I needed to do, nagkaroon ako ng purpose sa grupo. Kumbaga, ay yung time na kinausap niya ako, sabi ko, ito na. Kasi hindi ko rin alam nung time na yun kung anong ba't ako nandun Hindi ko alam ba't niya ako kasama, wala ka pa nun. Wala pa. So sabi ko, nung nag-usap kami ni Coach, sabi ko, okay, this is the time to really ibigay ko na kung ano yung pwede kong yung strength ko, which is the business side. So nung pumasok na yung business side, marami nagalit, ganyan. Expected na yun. Sabi nga, di ba, eto talagang legit talaga to kahit sa madaling category. Like, we cannot please everyone. Every single viewer, every single subscribers. Because, hindi naman talaga nila naiintindihan kung paano yung nagiging sistema. Ang grupo kasi natin, nung nagsimula kayo ng season 1, maliit pa lang. But now, look at the bigger picture. So yung responsibilities natin, lumalaki ng lumalaki. And yun yung sigurong hindi naiintindihan ng mga taong nag-hate, taong mga nagagalit sa akin, kay Coach, sa ating lahat, kung bakit nagiging negosyo na yung Mavs, bakit may TF, di ba, bakit nagkaroon ng talent fee? Dati naman, ice tubig lang, pwede na yung dayo-dayo series parang na yan. PPM ka lang tayo. Oo, PPM na lang, pupunta na lang, ganun-ganyan. Pero syempre kasi, sabi nga ni Joseph kanina, habang tumatagal, kailangan mong i-take yung sarili mo to another level. So that's what we did. We didn't do anything. As long as wala tayong ginagawang mali, as long as wala tayong tinatapakan na tao, we're just doing kung ano yung talaga yung tama para dun sa negosyo natin, dun sa ginagawa natin. I think, okay lang. So ako, sabi mo, kailangan nilang malaman sa mga taong sumusuporta sa atin. But for me, for the people na nag-hate, siguro wala pa sila dun sa stage na ganun. Na kung ano yung, anong meron tayo ngayon, yung responsibilities. I'm not talking about yung fame, I'm not talking about yung kasikatan, I'm talking about yung responsibility mo as a person, as an individual. Pag hindi mo pa narating yun, wala ka pa sa stage na yun, hindi mo maintindihan talaga kung ano yung may napapanood mo na videos. Ito yung sinabi ni Kuya Dane na about sa responsibilities. Hanggat hindi mo pa nararanasan yung kailangan mong gumawa ng paraan para magampanan yung responsibility na yun is, hindi mo pa magigets. So pag nasa point ka na may responsibility ka na, papasok na rin sa isip mo na kailangan kong gumawa ng paraan para kumita. Income. So kailangan hindi kasi mag-upgrade ka lang. Upgrade din. Parang hindi ka pwede mag-stay ng lifetime na nandito ka lang. Gagano'n ka talaga. So isipin nyo naman guys, kasi kung dadayo kami ng malayuan, ilang sasakyan kami, 2, 3. Gas pala nun, toll gate. Gabi pa lang, durog na kami. So, kaya rin pumasok talaga yung BTF. Siyempre, kini-question din na iba yung parang sumasabi yung mga players daw, o mga ano. Siyempre, sa kanila rin naman napupunta yung lahat. So, sa atin di bumabalik. Ito, kaya may napag-i-stayan tayo, napag-shoot tayo ng vlog, dahil din yun dun. Dahil din yun sa mga... Ngayon nga, kung wala si Dane, kung wala siya dito sa Mavs, wala pa rin nangyari mga collaborations na mga past collabs, mga sponsors. Siya lang nagtatrabaho nun guys. So, yun, appreciate natin. Pero gusto ko rin i-dagdag kay Joseph baka kasi isipin nila na bakit ako lang ata. Hindi totoo yun. Kasi this is parang this is a relationship na give and take Kung hindi pinapakita ng mga players namin or ng mga tao dito na nagugustuhan nyo, na pag naglaro all out talaga, kasama yun So para siyang package na ako lang yung tao, kami lang ni Elden yung nagbebenta, pero yung produkto yung pinaka-importante. If the product is not served 100%, kami mismo mga nagbebenta, mahihirapan kami. Bibili ng tao. So give and take lang talaga. I think Coach Mav has a perfect image. Sobrang walang bisyo yung tao ngayon. Sobrang Maski vape hindi nagbe-bisyo yun No nga So, kayo naman yung nagbebenta. So, I mean, sabi ko nga, it's so easy for us, me and Elden, na ibenta yung ganong klaseng brand, yung Mavs Phenomenal. Because, I mean, to be honest with you, hindi tayo sa nagyayabang, marami talagang gusto makakita sa grupo natin, lalong-lalo na kay Coach. Sobra. Diba?
Pero a matter of yun ang pinag-usapan kung magkano, ganyan, yung fee. Doon lang talaga kami nagkakaano. So kung gusto nyo kami invite, saan nila tayo pwede invite? Mobsdayo Invitation at gmail.com. Okay, tama. So, yun nga, kaya madali ibenta. Pinaghihirapan kasi natin yan dito, guys. Pinaghihirapan nyo yan. Pinaghihirapan, mga nag-i-ensayo dito. Di nyo lang, baka naisip nyo lang, nag-i-ensayo para sa sarili lang namin. Eh, hindi po. Nag-i-ensayo kami para yung binabayad nyo sa TF is worth it. Yes. So, we came there to play, to perform, to entertain, syempre. Kaya kung nakikita nyo kay Reaper din, minsan may nagbabash kay Reaper, puro daw dribble, puro dribble. Guys, Yun kaya talaga may siya halftime show is to entertain you guys. Yes. Hindi niya goal na manalo 100%. Ang goal niya is to entertain. Yes. So, sa mga nagsabing si Reaper, puro dribble lang. Hindi po. Next time, si Reaper naman kausapin natin dito. Next time po, ang dadunk na sila. Pero perfect example yan si Reaper. Reaper right now is doing so great. He's getting invited solo. Sobrang dami. People are paying, organizers are paying him. Basta malaki, di ba? I mean, yun kasi yung binuo natin in time. Nagsimula tayo action ng kinipa, libre-libre pa eh. Diba, laruin mo sa ganito, laruin mo sa ganyan, tapos dayo tayo sa ganito, laruin mo sa ganyan. Ngayon, tinan mo, invitations na siya. Diba? Yun. Yun yung isang bagay na hindi nakikita ng mga ibang tao. Kunyari, yung nag-lockdown. Wala talaga, di ba? Patay lahat ng business. Pero nung, yun nga, hindi natin sila kinuha guys Di ba parang unti-unti tayo nabuo dun sa Quezon City, napunta sila sa Antipolo. Lumapit sila. Nabenta ang brand na, yun nga, si Reaper, hindi naman sa pero siya rin mismo sa kanya nanggaling na walang-wala siyang napagkakakitaan yung time na yun. Pero yun nga, nagkaroon ng chance, nagawa ng paraan, nakapag-perform siya, na-invite na rin siya, kasama siya sa mga invitationals, nag-perform siya. Grabe na yung blessings na dumating sa kanya, dumating sa atin, dumating sa kanya, nag-share. So once na napasok ka sa group na to, automatic meron kang role na gagampanan. Yes, yun. Pero kami itong fast talk. Yeah! Mabilis ang sagot. Oo naman, boss. Ay, wala pa! Chocolate pa! Okay. Boss D? Game. Complete the statement. Ako si Daniel Grospe. Kung gamit ka sa banyo, ano ko? Bidet. Pinakamagandang babae na nakilala ko. Yasi Presma. Lights on, lights off. On. Lucky number mo. 2. Bagay na lagi mo nakakalimutan dali. Sapatos. Sexy is part of your body. Eyelashes. Saan nakapunta 20 pesos mo? Sa gate. Hashtag ng buhay mo. Work as hard as you can. Lalaki or babae? Ha? Lalaki or babae? Babae! Lalaki or babae? Ba't na ba yung tatangina? Siyempre, baby. Madami. Baby girl. Chicken wings or chicken breast? Chicken wings, pero breast pag diet. Hirap o sarap? Shut up. Nakatawa sa hirap eh. Nakarating lang eh. Oh. Past, present, future. Future. What makes you angry? What makes me angry? Yeah. People na lazy. What makes you happy? People na masipag. Kung sapatos ka, ano sapatos ka? Ako, Jordan Manila. Left-handed or right-handed? Right-handed. Saan? Sa shooting. Yeah! Motor or kotse? Kotse. Pares or lechon? Pares. Short hair or long hair? Short. Ito na, sex or chocolate? 100% sex. Yeah! So guys! So guys, pasok natin si Boss Dane Grospe na Maps Phenomenal Basketball Manager natin guys. So, pagka may mga inquiries kayo about sa Dayo, ito lang guys, Dayo Invitation na gmail.com. Siyempre, shop ni Boss D. Yes guys, kung gusto nyo palang umorder ng sapatos sa akin, please go to our social media. Sa Instagram, Facebook, Phenomenal Soul. And of course guys, subscribe na rin kayo sa YouTube channel ko. Pa 210,000 subscribers. Yeah, let's go! Let's go Vino! Let's go Vino! Sabihin mo, sa papunta. Wala lang. Surfer. Sa papunta. And so guys, sama natin si Kuya Dane for this live interview. So guys, ayun, thank you so much. Support nyo po yung mga next pa namin na episode. This is Elden. This is Joseph and this is Fito Insider!